Kabanata 2521. Ang kamalayan ni Severin ay pumasok sa isang hindi pangkaraniwang espasyo. Ang puwang ay lumitaw ng buong puti, na walang malinaw na mga direksyon, at libo-libong mga gintong sword beam lamang ang sumasayaw sa loob nito. Ang bawat sinag ng espada ay sumabog na may matalim na hininga. Kahit na mula sa isang distansya, si Severin ay maaaring makaramdam ng isang butas na sensasyon. Ito ay nadama na kung siya ay tumawid lamang sa isang dagat ng mga bangkay at dugo, kung saan ang natitirang sinag ng espada ay hindi natanggal at maaari pa ring putulin ang buhok at laman. Kaya, ito ang sword wheel na naiwan ng ninuno sa tablet stone. Tunay na nakakatakot. Bulalas ni Severin nang makita niya ang eksenang ito. Nahaharap sa mapang-api na presyon ng mga sinag ng espada na ito, nanginginig ang kaluluwa ni Severin. Ang sword wheel sa loob ng kanyang katawan ay hindi mapigilan ito. Sa gitna ng kanyang pagtataka, itinuon niya ang kanyang isip at malumanay na sinaksak siya sa pamamagitan ng mga sinag ng espada ng paisa-isa sa kanyang banal na pandama at naintindihan ang pilosopiya nito. Ang unang bagay na nakahuli ng kanyang mata ay isang taong may edad na sa isang lilang balabal, na ang hitsura ay hindi natukoy. Ang taong ito ay tumayo gamit ang kanyang mga kamay sa likuran ng kanyang likuran at humakbang sa portal. Ang okasyon ay banayad na simoy ng hangin at itinaas ang mahabang buhok ng lalaki. Para siyang walang kamatayan. Sa sandaling ito, ang mga layer ng mga bangkay ay nakasalansan sa ilalim ng paa ng lalaki. May mga hayop, dragon, at mga cultivator na tao sa mga bangkay. Ang lahat ng mga bangkay ay may makinis at malinis na pagbawas, na may nakasisindak na sword wheel na sumasaklaw sa mga sugat, na pumipigil sa anumang hangin na damaloy sa paligid. Kahit na alam ni Severin na ang eksena sa harap niya ay hindi makatwiran, ang sword wheel lamang na naiwan ni David sa tablet stone ay nagparamdam sa kanya ng takot at sapustikado. Tulad ng pag-alis ni Severin sa kanyang tingin, lumipat ang lalaki. Itinaas niya ang kanyang kamay at itinuro sa portal, na nagiging sanhi ng pagbagsak ng buong puwang. Ang katawan ng lalaki ay napuno ng umuungal na sword wheel, at hindi mabilang na mga mainit na sinag ng espada ang lumitaw sa paligid niya. Ang mga sinag ng espada na ito ay labis na matalim, na pinuputol ang puwang sa isang instant. Ang Nine Heavens Gale at Black Hole na sumabog mula sa puwang ay ganap na nawala sa loob lamang ng ilang mga paghinga ng oras. Nadama ni Severin na ang magulong sword wheel sa loob ng kanyang katawan ay tulad ng isang mapagpakumbabang langgam na nakaharap sa langit at lupa habang nakatayo sa harap ng lalaki. Ang pagsugpo sa gulat sa kanyang puso, ang mukha ni Severin ay napuno ng tuwa. Ang mundo ay nagbabago sa isang sulyap ng isang mata. Ito ang tunay na master ng swordsmanship. Agad siyang tumawid sa kanyang mga binti at sinimulang maunawaan ang sword wheel na nagmula sa figure. Sa isang iglap, ang magulong sword wheel sa loob ng kanyang katawan ay napukaw, na lumusat ito mula sa kanyang katawan at bumagsak patungo sa figure. Gayunpaman, bago ang magulong sword wheel ay maaaring maglakbay ng higit pa, ang libo-libong mga sinag ng espada na nakapaligid sa kanya ay biglang nabuhay at sumugod patungo kay Severin. Ang magulong sword wheel kay Severin ay tumanggi din na lumampas, na umungol ito at bumangga sa nakapalibot na mga beam ng espada. Kasabay nito, dahil naintindihan ni Severin ang sword wheel sa loob ng tablet ng bato, ang nakakatakot na mga sinag ng espada ay naradiated din mula sa kanyang katawan sa plaza. Sa isang iglap, isang matalim na sword wheel ang lumakas sa kalangitan, na pinukaw ang madilim na ulap sa kalangitan. Ang bawat alagad na matatagpuan sa ikalawang bundok ay maaaring makaramdam na parang ang espiritual na espada ay tinawag, na patuloy sa panginginig at umuungal. Lalo na ang mga alagad na malapit sa plaza na nauunawaan ang tablet na bato ng swordsmanship ay nagulat. Ano ang nangyayari? Bakit ang pagsabog ni Severin sa gayong nakakatakot na sword wheel? Maaari ba siyang maunawaan niya ang isang bagay na pambihirang mula sa loob ng tablet ng bato? Ang nakasisindak na sword wheel na ito ay ginagawang nanginginig ang espiritual na espada sa aking sentro ng enerhiya. Hindi nakakagulat na tinanggap siya bilang isang alagad ni Adrian. Sa ganitong talento, manggawas akong maging walang kamatayan sa loob ng 100 taon. Ang kalapit na mga alagad ay nagising mula sa kanilang paliwanag, na tinitingnan si Severin na may mga komplikadong ekspresyon.
Ang ilan ay nagulat sa sorpresa, na ang ilan ay naiinggit, at ang ilan ay nagseselos. Maging si Kenny ay nakaramdam ng isang nakakagulat na sensasyon sa buong balat nang naramdaman niya ang sumabog na sword wheel mula kay Severin. Ito ay parang nakaharap sa isang maalamat na swordsman, na ginagawa itong nasamsam. Matapos panasan ang pawis mula sa kanyang noo, binulong ni Kenny sa kanyang sarili, ano ang eksaktong naintindihan ni Severin. Bagaman tinanggap niya si Severin bilang kanyang nakatatanda, naniniwala pa rin siya na si Severin ay sapat na maswerte upang mahuli ang mata ni Adrian. Ito ay hindi hanggang ngayon, nakikita ang kulog na sword wheel na nagmula kay Severin, na napagtanto ni Kenny kung gaano katindi ang tunay na sword wheel ni Severin. Naaalala ang paghamak na mayroon siya para kay Severin nang una siyang dumating sa sekta, upang malaman na si Severin ay naging alagad ni Adrian at tumaas sa katanyagan. Naiinggit si Kenny at naiinggit. Ngunit ngayon, ang lahat ng mga saloobin na ito ay napatay at naiwan lamang sa kahihiyan. Dapat kong napagtanto na nagawa niyang sakupin ang walang kamatayang kapalaran sa mga maraming prodigy at talunin si Drake. Paano siya magkakaroon ng isang bagay? Napangiti si Kenny. Umiling-iling siya, pagkatapos ay tumingin ng mausisa kay Severin na hindi kalayuan, at nagtataka kung ano ang eksaktong naintindihan niya mula sa tablet na bato. Si Kenny ay hindi lamang ang nakakayusisa. Sa sandaling ang sword wheel ay lumubog sa kalangitan, tiyak na naramdaman din ito ni Willett. Nang malaman niya na ito ay si Severin na nauunawaan ang sword wheel sa harap ng tablet ng bato, medyo nagulat siya. Talagang karapat dapat siyang mapaboran ni Adrian. Naliwanagan siya sa pamamagitan lamang ng pagpindot sa tablet ng bato. Tulad ng kasabihan, palaging may mas mahusay na isang tao. Sa ngayon, naramdaman ni Willett na medyo nakaunat. Bumalik sa mga araw na sinubukan niyang maunawaan ang sword wheel na naiwan ni David sa tablet ng bato. Nag-isip siya sa plaza ng maraming araw at bahagyang pumasok sa isang estado ng paliwanag, na nauunawaan ang primordial swordsmanship. At ngayon, hinawakan lamang ni Severin ang tablet ng bato at naabot ang paliwanag sa mas mababa sa 30 minuto. Ginawa nitong medyo naiinggit si Willett. Sa sandaling ito, si Severin, hindi alam ang nangyayari sa labas, ay nakikipaglaban, laban sa figure sa likod ng tablet ng bato. Ang kanyang katawan ay nadama na parang pinutol ng mga bundok at matalim na blades. Ang kanyang kamalayan ay halos nasira ng nakasisindak na sword wheel. Ngunit hindi mahina ang swordsmanship ni Severin. Sa paglipas ng oras, nagpunta siya mula sa hindi na mapigilan ngayon sa pagkakaroon ngayon ng pagtatanggol. Hindi mahalaga kung gaano kakilakilabot at pagdomina ng sword wheel ng kalaban, si Severin ay tumayo pa rin. Ang sword wheel na nagmula sa kanyang katawan ay lumakas at mas malakas, mabilis na lumalawak. Hindi niya alam kung gaano karaming oras ang lumipas. Si Severin, na nasa kawalan, biglang nanginginig, at isang nakasisilaw na ilaw ng espada ay lumipad mula sa pagitan ng kanyang mga kilay, na nagdadala ng momentum ng pagsira sa kalangitan at lupa, na bumagsak patungo sa figure ng walang awa. Ang hindi pangkaraniwang figure ay kumalas, at isang gintong ilaw ang lumipad patungo kay Severin. Ano ito? Ang mukha ni Severin ay puno ng pagkamangha. Ang strand ng gintong ilaw ay mabilis na pumasok sa kanyang isip at nawala ng walang bakas. Kaagad pagkatapos, hindi mabilang na paliwanag at pag-unawa tungkol sa swordsmanship ay sumulong sa isip ni Severin. Una siyang nagulat, pagkatapos ay lubos na masaya. Isinawsaw niya ang kanyang sarili sa malawak na kaalaman. Sword wheel, sword bone, sword heart. Ang pagsipsip ng paliwanag mula sa ginintoang ilaw, ang pag-unawa ni Severin sa swordsmanship ay naging mas malalim. Hindi niya inaasahan na maraming kaliwanagan sa itaas ng sword wheel. Iniwan ni David ang kaliwanagan at mga karanasan sa stone steel, na nagtuturo kay Severin kung paano linangin ang puso ng espada. Madaling maunawaan ang sword wheel. Bilang isang baguhan sa swordsmanship, maaaring manipulahin ito ng isang tao upang saktan ng iba gamit ang sword wheel. Kasunod nito, ang sword bone ay malapit ng gumamit ng sword wheel bilang buto. Ang bawat bahagi ng katawan ay maaaring manipulahin ang espada at masaktan ang iba. Sa wakas, ang puso ng espada. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa teorya ng langit at lupa, na isinasama ang swordsmanship sa sarili,
na umaabot sa estado kung saan ang isip ay ang teorya at pilosopiya. Sa pamamagitan lamang ng isang talam ng damo, maaaring maputol ang araw, buwan, at mga bituin. Ang lahat ay maaaring maging isang espada. Hindi mahalaga kung gaano karaming mga banal na pamamaraan o kayamanan na mayroon ka. Ang isang espada ay sapat na upang masira ang lahat sa harap ng isang swordsman na tulad nito. Ito ang puso ng espada. Matapos ang kalahating oras, si Severin, na ganap na hinukay ang paliwanag mula sa tablet ng bato, ay binuksan ng marahan ang kanyang mga mata. Ang isang matalim na gintong ilaw ay sumabog mula sa kanyang mga mata, at ang sword wheel ay lumusot sa paligid niya, na tinusok ang mga butas sa lupa 12-12 ng mga talampakan ng layo. Lalo na ang sword wheel na nagmula sa kanyang katawan, nag-surge at marilag tulad ng isang bumabagsak na araw na bumabagsak. Ang mga alagad na malapit sa plaza ay nasa takot at tumalikod sa isa't isa. Pangunahin dahil ang aura na ito ay masyadong malakas, ang langit ay agad na nagbago na parang ang pahayag ay narito. Ang mga alagad na hindi pa nakabawi mula sa kanilang pagkabigla ay tumingin sa galit na hangin, na pumutok sa itim na buhok ni Severin, at marami sa kanila ang nagbigkas sa pagtataka. Ano, ang aking kabutihan, ano ang naintindihan ni Severin mula sa tablet ng bato? Napakakatakot. Ang aura lamang na ito ay nagpaparamdam sa akin na pumapasok ako sa impyerno, na parang isang malaking takot ang malapit ng bumaba. Mali ang isang bagay, tingnan ang kalangitan, bakit ang pagdurusa ng kulog ay biglang lumitaw? Maaari ba siyang sumailalim sa pagdurusa? Ang mga alagad sa paligid ay patuloy na nagbigkas, ang kanilang mga tinig ay nalulunod sa isa't isa. Sa karamihan, bahagyang nagbago ang kutis ni Kenny. Ito ang proseso ng ebolusyon at pagbabagong anyo ng sword wheel. Maaari ba ito? Naghahanda si Severin na linangin ang buto ng espada. Nabigla si Kenny. Bilang isang alagad ni Willett, mayroon siyang isang kayamanan ng karanasan. Bukod dito, si Willett ay pambihirang marunong sa swordsmanship at kilala bilang isa sa 3 mga grandmasters ng swordsmanship ng Blue Realm. Bilang kanyang alagad, si Kenny ay hindi isang ordinaryong tao. Sa makatuwid, labis siyang nagulat nang may ibang naiiba sa pakiramdam ng Cabe Severin na sword wheel. Kumpara sa pagtataka ni Kenny, si Willett, na nakikipag-usap sa mga gawain sa sekta sa Great Hall, ay nadama ang eksena sa Sword Monument Plaza at labis siyang nabigla na wala siyang masabi. Si Willett ay isang tunay na elder ng swordsmanship. Nakita niya na si Severin ay kasalukuyang umuusbong ang kanyang sword wheel patungo sa direksyon ng buto ng espada na may isang sulyap lamang. Kung maaari niyang mabago ang buto ng espada, ang kanyang talento sa swordsmanship lamang ay lalampas sa iba. Tiyak na hindi hihigit sa 20 tao na maaaring maabot ang antas ng buto ng espada sa swordsmanship sa loob ng Blue Realm. Ang bawat isa sa kanila ay sikat, alinman sa isang makapangyarihang Supreme Paragon, o isang prodigy ng sagradong lupain. Tulad ng para sa puso ng espada, wala pa ring sinuman sa Blue Realm na umabot sa antas na ito. Ang isang Paragon na may isang puso ng espada ay maaaring pumatay ng isang Supreme Paragon. Ang walang talo na Sword Heart ay maaaring pumatay sa lahat, anuman ang pagkamit o banal na pamamaraan. Ito ay katumbas na ng pilosopiya na isinama sa katawan, kung saan ang sarili ay naging sagisag ng teorya ng langit at lupa, ang tagadala ng sagradong pilosopiya. Napansin ni Willett si Severin habang hinahawakan ang kanyang balbas at maligaya na bumulalas, magaling. Kung maaari kang maging isang buto ng espada, magkakaroon ka ng pagkakataon na maging isa sa mga elder ng swordsmanship sa hinaharap. Matapos ang pagsasalita ni Willett, nagpatuloy siya sa pakikitungo sa mga gawain sa sekta. Sa kabilang banda, si Severin, na nagising lamang mula sa gintong ilaw sa plaza, ay ipinikit ang kanyang mga mata at nagpahinga ng ilang sandali. Pinagsama niya ang kaliwanagan sa kanyang isip gamit ang kanyang sariling sword wheel. Pagkaraan ng mahabang sandali, binuksan niya ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay naglabas ng isang nakasisilaw na katalinuhan na parang nagniningning ang kalangitan. Ang sword wheel ay sumasalamin sa paligid niya, at ang hindi kilalang maliit na espada na kumakatawan sa magulong sword shadow ay lumipad, na lumibot sa kanyang katawan. Magtipon, ang hindi kilalang maliit na espada ay kumalas ng lubusan sa sigaw,
na nagiging hindi mabilang na mga espiritual na ilaw na tumagos sa katawan ni Severin. Sa isang instant, ang mga hibla ng banal na kasulatan ng pilosopiya ay pinino sa loob ng kanyang katawan at lahat ng kanyang mga buto at paa. Ang mga hibla ng banal na kasulatan ng pilosopiya ay sumabog na may nakasisindak na sword wheel, na ginagawa ang bawat buto sa kanyang katawan ay tila ito ay hinuhuli ng isang mahabang espada, na nakasisilaw na may gintong ilaw. Napansin ni Severin sa loob ng kanyang katawan na may banal na kahulugan, at nakita niya na ang bawat buto sa kanyang katawan ay napuno ng masaganang sword wheel. Itinaas niya ang kanyang kamay at itinuro sa portal. Sa isang iglap, ang kanyang daliri ay naging isang mahabang espada, na naglalabas ng isang matalim na enerhiya ng espada na 12-12 metro ang haba. Natuwa si Severin nang makita niya ang eksena. Kaya, ito ang buto ng espada na inilarawan ng tagapagtatag. Maaaring gamitin ng isang tao ang mga paa ng isa upang maglabas ng sword wheel kahit na walang pisikal na espada. Matapos mapino ang bone sword, nadama ni Severin na tumaas ang kanyang kapangyarihan sa labanan. Naramdaman niya na maaari pa niyang patayin ang isang Royal Paragon na may isang solong espada. Ito ay isang ilusyon ng mabilis na pagtaas ng lakas. Si Severin ay hindi nasiyahan dito. Matapos suriin ang buto ng espada sa kanyang katawan, na namanipulate niya ang kanyang sword wheel upang mapigilan ang bawat buto sa kanyang katawan. Inilaan niyang magpatuloy sa pagsulong patungo sa puso ng espada. Ang alamat ay maaaring sirain ng sinaunang swordsman ng araw, buwan, at mga bituin na may isang talam lamang ng damo, at mayroon silang lakas na masira ang mga bundok at dagat. Para sa kanila, ang paghabol sa mga bituin at pagkuha ng buwan ay mga trifle lamang. Ang pinakamalakas na swordsman ay maaaring buksan ang pintuan ng langit na may isang solong espada at umakyat sa kawalang kamatayan. Siyempre, ang kasalukuyang kapaligiran ay hindi maihahambing sa mga sinaunang panahon. Mayroong kakaunti lamang na maaaring maunawaan ang Sword Heart. Sa pag-iisip nito, agad na nakatuon si Severin sa kanyang isipan at patuloy na nauunawaan kung ano ang nakuha niya mula sa Steel Stone. Isang araw, 2 araw, 3 araw, kalahating buwan na lumipas, naglilinang pa rin si Severin sa plaza, nagsimulang talakayin ng mga alagad sa paligid. Mahaba ito, bakit nag-aaral pa rin si Severin? Oo, nabigo ba siyang maunawaan ang tablet ng bato? Noon, nabigla ni Severin ang mga alagad ng ikalawang bundok nang sumulong siya sa Swordbone. Ngunit ngayon, matagal na mula noon, at wala pang kababalaghan. Ginawa nito ang maraming mga alagad na nagtataka kung nabigo ba si Severin sa kanyang pag-unawa at naabot lamang ang unang kaharian ng swordsmanship. Tulad ng pinag-uusapan ng lahat, bigla, isang mabigat na tunog ng tibok ng puso ang lumubog sa kanilang mga tainga. Kaagad pagkatapos, ang nakakatakot na kulog at pilak na mga arko ay sumabog sa kalangitan. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2525. Ang mabibigat na tibok ng puso ay tunog tulad ng pagpindot sa mga beats ng drum, na sumasalamin sa mga tainga ng lahat. Ang kalangitan ay agad na natatakpan ng mga kulog at kumikislap na kidlat. Ang kababalaghan na ito ay nakuha ang pansin ng mga alagad na malapit sa plaza. Ano ang nangyayari? Bakit biglang kumulog at kidlat? Napansin mo ba ang isang napakalaking presyon na tumataas mula sa ilalim ng ating mga puso kasama ang mga drum beats? Maaari bang naunawaan ni Severin ang puso ng espada? Imposible, ganap na imposible. Hindi mabilang na mga tao ang nag-iisip na napakalayo nito kapag may kaugnayan sa puso ng espada. Ang kakayahang pinuhin ng sword wheel ay isang bihirang talento sa swordsmanship sa Blue Realm. Mayroon lamang mga 20 swordsman na maaaring maunawaan ang buto ng espada. Ang bawat isa sa kanila ay bantog na napakalaking dynamo o prodigy ng isang sagradong lupain. Tulad ng para sa puso ng espada, tanging si David lang ang nakaintindi nito libo-libong taon na ang nakalilipas, at walang nakaabot muli. Kahit na si Willett, ang antas ng 8 Supreme Paragon, ay naintindihan lamang ang buto ng espada. Tumingin si Kenny sa madilim na ulap at ang napakalaking kidlat at kulog sa loob ng mga ulap, nilamon niya ang kanyang laway at bahagyang nanginginig.
Ang pag-unawa lamang sa tablet ng Swordsmanship Stone ay maaaring maging sanhi ng napakalaking kababalaghan sa mundo. Anong pambihirang bagay ang naintindihan? Nagsalita si Kenny na may nanginginig na boses at mukha na puno ng pagkabigla habang tinitingnan niya si Severin na nakaupo na naka-cross-legged sa harap ng tablet na bato. Sa kabilang dako, si Willett, na nasa loob ng Great Hall ng Second Mountain, ay itinaas ang kanyang ulo sa pagdama ng isang bagay na hindi maganda sa Sword Monument Plaza. Ang kanyang matalim na mga mata na tulad ng agila ay tila tumagos sa portal na nag-iilaw sa puwang. Matapos makita ang sword wheel na nagmula kay Severin, nagulat si Willett. Ito ang transcendent na puso ng espada. Bulalas ni Willett sa pagkabigla. Naisip niya na si Severin ay kapansin-pansin na kung maaari niyang pinuhin ang buto ng espada. Pagkatapos ng lahat, walang maraming mga tao sa Blue Realm na maaaring pinuhin ang buto ng espada, at ang puso ng espada ay hindi lumitaw ng libo-libong taon. Kahit na si Willett, isang makapangyarihang Supreme Paragon, ay nahihirapan. Tiyak na mabigla si Willett na naintindihan ni Severin ang makalangit na puso ng espada. Naintindihan ni David ang tibok ng puso ng espada, at maaari niyang gawin ang mga halaman at puno sa mga espada at pumatay ng araw, buwan, at mga bituin. Walang makakatugma sa kanya sa Blue Realm. Maaari bang mabuhay ang kaluwalhatian ng Grundy 1 na lupain ngayon? Natuwa si Willett. Sa sandaling ito, nagkaroon ng masaganang sword wheel na lumulubog sa paligid ni Severin, ang matalim na enerhiya ng espada sa pamamagitan ng nakapaligid na espasyo, na tinusok ang hindi mabilang na mga bitek. Ang nakakagulat na sword wheel na ito ay dam-alloy sa kanyang mga buto, na nagko-convert patungo sa kanyang puso. Sa sandaling ito, ang kamalayan ni Severin ay lumubog sa isang walang pag-iimbot na porma, na parang siya ay naging isang matalim na espada, na napalaki sa kalangitan at nasiyahan sa paglipad. Gayunpaman, ang mga eksenang ito ay mabilis na nabasag, at ang isip ni Severin ay napuno ng mga imahe ng mga bundok ng mga bangkay at dagat ng dugo. Si Frederick, Jerry at Drake, na pinatay niya, ay lumitaw sa pinangyarihan. Ang lahat ng mga namatay sa harap ni Severin ay tila naging mga bangungot, na lumulutang sa isip ni Severin. Hindi ka magkakaroon ng magandang pagtatapos, Severin. Hindi mo na mapino ang puso ng espada. Hahaha. Ang tainga, na parang tulad ng metal na tulad ng mga tunog ay nababalot sa isip ni Severin. Sa ilang mga paghinga lamang, ang itim na enerhiya ng demonyo ay nagsimulang tumaas mula sa katawan ni Severin. Nang makita ito, nagbago ang mukha ni Willett. Sumigaw siya sa pagkabigla, si Severin ay malapit ng mademonyo. Tila lumihis si Severin. Ang puso ng espada ay napakahirap maunawaan. Kung hindi mauunawaan ni Severin ang puso ng espada, marahil ay mademonyo siya ng mga bangungot. Pagkatapos nito, ang lahat ng mga alagad na naruroon ay nasa panganib. Hindi na umupo si Willett. Agad siyang kumalas sa kanyang mga kamay, na napunit sa espasyo at dumating malapit sa plaza. Matapos makarating sa parisukat, malakas na sumigaw si Willett sa nakapalibot na mga alagad na nanonood pa rin, lahat kayo, lumayo sa kanya. Malapit na siyang mademonyo. Matapos magsalita, nabuo niya agad ang isang nagtatanggol na pormasyon sa paligid ng katawan ni Severin. Nang marinig ito, ang mga nakapalibot na mga alagad ay natakot at umatras. Si Severin ay natigil pa rin sa mga eksena ng mga nakaraang bangungot at malapit na siyang mademonyo. Sa sandaling ito, ang isang walang uliran na sword wheel ay sumabog mula sa kanyang puso. Ang napakalaking sword wheel ay kumalas kay Drake, Frederick at ang iba pa na nasa eksena. Unti-unting nabawi muli ni Severin ang kanyang mga pandama matapos na masira ang mga bangungot. Pinunasan ni Severin ang malamig na pawis mula sa kanyang noo na may matagal na takot at binulong sa kanyang sarili, malapit iyon, halos na demonyo ako. Pagkatapos nito, tumingin siya ng pasasalamat kay Willett sa labas ng pormasyon. Maaaring na demonyo na siya kung hindi ito para sa napapanahong pag-aayos ni Willett ng pagtatanggol. Matapos huminga ng malalim, sinuri ni Severin ang kanyang katawan ng kanyang banal na pandama. Natuklasan niya na ang sword wheel sa kanyang katawan ay nakipagtagpo mula sa kanyang mga buto sa kanyang puso, kung saan ang isang malabo na espada ay mahina na naglalabas ng ilaw. Ang espada na ito ay pinalitan ng kanyang puso,
na sumasabog ng walang hanggan na sword wheel. Sa paglipas ng oras, isang puso na naglalabas ng isang gintong ilaw at nakakatakot na sword wheel na nabuo ng paunti-unti. Sa sandali ng pagbuo, ang nadama ni Severin ay isang biglaang pag-iling, na parang isang bottleneck ay maaaring maging tagumpay. Isang tunog na nagwawasak ng porselana sa kanyang isipan. Kaagad pagkatapos, ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa ay lumakas patungo kay Severin, na naging sanhi ng mabilis na pagtaas ng kanyang aura. Sumulong siya sa antas ng 8 Paragon. Ang marilag at labis na kapangyarihan ay lumusot sa buong pangalawang bundok nang wala sa oras. Ang mga alagad sa paligid ng plaza ay nagulat sa ilalim ng aura. Matapos sumulong sa antas ng 8 Paragon, ang sword wheel ni Severin ay umunlad, at ang pilosopiya ng banal na kasulatan ay lumitaw sa paligid niya. Siya ay parang isang itim na butas na sumisipsip ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa sa loob ng sagradong lupain. Pagkaraan ng ilang sandali, ang kanyang aura ay muling lumitaw, at naabot ang kumpletong yugto ng antas ng 8 Paragon. Nadama ni Severin ang mabilis na pagbabago sa kanyang panloob na mundo. Tila kahit na ang mga bituin sa kalangitan ay ipinagdiriwang ang kanyang pagsulong. Gayunpaman, hindi tumigil doon si Severin. Ang 365 meridian sa kanyang katawan ay sumasalamin sa sandaling ito, na sumabog na may walang uliran na kapangyarihan. Sa susunod na sandali, ang kanyang aura ay sumira sa bottleneck at advanced sa antas ng 9 Paragon. Matapos sumulong sa antas ng 9 Paragon, ang puso ng espada ay nagsimulang magpakita. Ang nakabalot na sword wheel, banal na kasulatan ng pilosopiya, ang teorya ng langit at lupa, lahat ng mga ito ay malinaw na napatunayan sa kanyang isipan. Mabilis na sumulong si Severin. Hanggang sa naabot niya ang kumpletong antas ng 9 Paragon, ang madilim na ulap sa kalangitan ay nagsimulang kumulog at kumidlat, tulad na ang mundo ay malapit ng maging wakas. Mahigpit na ipinikit ni Severin ang kanyang mga mata. Ngumisi siya habang nararamdaman ang pagbabago ng mapanglo na mga ulap sa kalangitan. Ako ay magiging isang Royal Paragon ngayon. Sa pagpapala ng makapangyarihang Sword Heart, hindi na mapapalampas ni Severin ang pagkakataong umangat sa antas ng Royal Paragon. Itinuon niya ang kanyang kamalayan sa kanyang puso at inunawa ang mga teorya ng langit at lupa mula sa Sword Heart. Unti-unti, hindi mabilang na mga pilosopiya at teorya ng langit at lupa ang nagsimulang lumitaw sa katawan ni Severin, na naging parang banal na mga kadena ng kaayusan. Pagkatapos nito, ang madidilim na ulap sa kalangitan ay unti-unting naging mapula, kasabay ng kulog at kidlat na naglalabas ng aura ng pagkawasak. Sa himpapawid malapit sa plaza, ang mga alagad na naroon ay lubos na nabigla habang nasasaksihan nila ang patuloy na paglinang ni Severin. Diyos ko, si Severin ay umangat mula sa antas ng 7 Paragon hanggang sa kumpletong antas ng 9 Paragon sa isang iglap. Natatakot ako na kakaunti lamang ang makakaangat ng 2 antas sa isang pagkakataon sa buong Blue Realm. Napansin ninyo ba, hindi balak tumigil ni Severin. Gusto pa niyang magpatuloy sa pag-angat. Imposible, balak ba ni Severin na maging Royal Paragon ngayon? Kahit na napakahusay ng kanyang talento, pakiramdam ko ay maliit pa rin ang tsansa niyang maging Royal Paragon ngayon. Ang pag-angat ng 2 antas ay sobra ng mabigat para sa kanya, maliban na lang kung naunawaan niya ang makapangyarihang Sword Heart. Sa sandaling iyon, nanlaki ang mga mata ni Kenny at nanginginig ang buong katawan niya sa matinding pagkabigla. Talagang nabahala siya sa nakamit ni Severin. Kahit na may nakaunawang sword wheel at napino na sword bone, imposible pa ring umangat ng 2 antas sa loob ng Paragon Realm. Habang mas tumataas ang antas, mas nagiging malalim ang mga hadlang sa pagitan ng bawat yugto. Kahit na may pambihirang talento ang isang tao, kailangan pa rin ng mga pagkakataon upang makausad. Noong una ay inakala ni Kenny na ang pagkuha ni Severin ng immortalidad ay dahil lamang sa swerte, ngunit ngayon ay tila hindi iyon ganoon kasimple. Tunay na parang pinili si Severin ng kapalaran. Itinuturing ng kahanga-hanga kung ang isang tao ay nakauunawa sa swordsmanship stone tablet at nakakabuo ng sword wheel. Ngunit ang makapagpino ng sword bone ay tanda ng isang tunay na henyo. Pinino ni Severin ang Transcendent Sword Heart sa loob lamang ng kalahating araw,
na ikinahihiya ng karamihan sa mga alagad ng ikalawang bundok. Hindi mapigilan ni Kenny ang makaramdam ng inggit sa kanyang puso. Samantala, si Wallet ay nagulat din tulad ni Kenny nang makita niyang tila hindi titigil si Severin at patuloy pang sumusubok na umangat sa Royal Paragon. Tumingin siya sa kumikislap na kidlat sa kalangitan at pagkatapos ay kay Severin, at isang mapait na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Mukhang tumatanda na talaga ako. Pagkatapos niyang sabihin iyon, biglang lumakas ang aura ni Severin at lumikha ng isang nakakatakot na bagyo na kumalat sa buong ikalawang bundok. Sa sandaling iyon, ang panloob na mundo sa loob ng katawan ni Severin ay mabilis na lumawak. Hindi mabilang na mga teorya ng langit at lupa ang naging mga tuldok ng liwanag at bumagsak sa kanyang panloob na mundo. Habang patuloy itong lumalawak, ang kanyang aura ay naging mas malakas at mas malakas hanggang sa maabot nito ang hadlang ng Royal Paragon. Kasabay ng paglakas ng kanyang kapangyarihan, ang panloob na mundo ni Severin ay tuluyang nagbago. Unti-unting nabuo ang hindi mabilang na mga bundok at ilog, at hindi na ito ang dating walang laman na salamin na tanawin. Ang mga halaman ay namumulaklak na may masiglang sigla, umuusbong na parang mga kabute pagkatapos ng ulan. Natuwa si Severin, lalo na ang makapangyarihang sword heart na kapipino pa lamang niya. Naglalabas ito ng walang hanggang sword wheel na mas malakas kaysa sa magulong sword shadow noon. Huminga ng malalim si Severin at tumingin sa umuungal na kulog sa kalangitan habang nararamdaman niya na unti-unting humihinto ang pagtaas ng kanyang aura. Walang makakapigil sa akin na maging Royal Paragon ngayon. Pagkasabi niya nito, agad na lumipad si Severin patungo sa kalangitan at sumugod sa mga ulap. Parang naramdaman ng mga ulap ng kulog ang kanyang presensya, kaya malakas na bumagsak ang kulog patungo sa kanya. Pinilit ni Severin na tiisin ang tama ng kulog at dumiretso sa gitna ng mga ulap ng pagsubok. Pagpasok niya roon, hindi mabilang na mga kidlat ang tumama sa kanyang katawan. Ang pulang kidlat na may dalang aura ng pagkawasak ay nagsimulang mag-ipon muli. Paano maglalakas loob ang kulog na hadlangan ang aking landas? Malakas na tumawa si Severin. Pagkatapos ng kanyang sigaw, isang malalim na dilaw na liwanag ng langit ang sumabog mula sa kanyang katawan. Para siyang isang banal na nilalang na lumitaw mula sa kaguluhan, marilag at makapangyarihan. Itinaas niya ang kanyang kamao at sumuntok pasulong. Sa sandaling iyon, hindi mabilang na mga kalawakan at bituin sa kanyang panloob na mundo ang naglabas ng nakakasilaw na liwanag. Sa isang iglap, ang liwanag ng kanyang kamao ay naging kasing liwanag ng araw at nagliwanag sa buong kulog na ulap. Ang mga ulap ng kulog sa kanyang harapan ay nabutas ng nakakatakot na lakas ng kanyang katawan, na parang kayang tumagos sa mga bundok at tumawid sa mga alon. Ngunit ayaw sumuko ng mga ulap ng kulog at mabilis na muling nagtipon. Sa pagkakataong ito, ang aura na nagmumula sa mga ulap ng pagsubok ay naging mas nakakatakot, kumalat ng libu-libong metro sa buong sagradong lupain ng Gronde 1. Ang aura ni Severin, na matagal nang pinipigil, ay tuluyang sumabog sa sandaling iyon at mabilis na tumaas. Sa isang iglap, isang presyon na parang langit at lupa ang nagmula sa kanyang katawan. Si Severin ay tuluyan ng naging isang Royal Paragon. Sa sandaling iyon, mula sa kahit saang bahagi ng sagradong lupain ng Gronde 1 ay makikita ang nakakatakot na kulog na gumugulong sa kalangitan. Ha! Sino ang umangat? Parang nagagalit ang langit at lupa. Narinig ko na naunawaan ni Severin ang sword tablet sa ikalawang bundok, at balak niyang maging Royal Paragon kasabay ng pagharap sa pagsubok ng langit gamit ang kanyang sariling katawan. Wow! Ganoon ba siya kalakas? Ginagamit niya ang kanyang katawan upang harapin ang pagsubok ng langit. Halika, magmadali tayo at tingnan. Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan ng ating sagradong lupain na may haharap sa pagsubok ng Royal Paragon. Hindi mabilang na mga alagad ang nagulat at nag-usap-usap. Samantala, si Francis, nakakalabas pa lamang mula sa kanyang pag-iisa sa isang kahoy na patio sa unang bundok, ay tumingin sa kanyang bagong antas na 7 Paragon ng may kasiyahan at tumango. Sa wakas ay nakaangat ako sa antas ng 7 Paragon. Nahabol ko na rin si Severin. Iyon ang naisip ni Francis. Ngunit matapos niyang sabihin iyon, bigla niyang nakita ang madidilim na ulap sa kalangitan at narinig ang usapan ng mga alagad sa pamamagitan ng kanyang banal na pandama.
Nanlaki ang kanyang mga mata at biglang lumiit ang kanyang mga balintataw. Royal Paragon Tribulation. Hindi ba si Severin ay nasa antas ng 7 Paragon lamang ilang araw na ang nakalipas? Puno ng hindi paniniwala ang mukha ni Francis. Nang makabawi siya mula sa pagkabigla, agad siyang tumayo at lumipad patungo sa ikalawang bundok. Ang ibang mga henyo at matatanda ay nagulat din. Malalim na nakatuon si Heath sa pagpino ng isang batch ng ika-9 na antas na alchemical na mga tableta sa Great Hall ng ikatlong bundok. Habang pinipino niya ang mga tableta, umuugong ang kulog sa kalangitan. Ang buong sagradong lupain ay tila nagiging parang isang eksena ng katapusan ng mundo. Dahil sa biglaang kababalaghang ito, nagulat si Heath at nagulo ang kanyang konsentrasyon. Dahil dito, ang mga tableta na malapit na niyang matapos ay biglang sumabog. Ang mga tableta ay agad na nasira at naglabas ng makapal na itim na usok. Hindi pinansin ni Heath ang usok na nagmumula sa mga nasirang tableta at agad siyang lumabas mula sa Great Hall. Habang nakatingin sa gumugulong na kulog sa kalangitan at sa nakakatakot na aura na nagmumula rito, biglang lumiit ang kanyang mga balintataw at sinabi niya, "Ito ba ang Royal Paragon Tribulation?" May isang taong naging Royal Paragon. Bilang isang makapangyarihang Supreme Paragon, pamilyar si Heath sa pagsubok ng Royal Paragon. Pagkatapos ng maikling pag-iisip, hindi niya matukoy kung sino ang umaangat sa sandaling iyon. Hindi naman marami ang nasa antas ng Level 9 Paragon sa loob ng sekta. Ang isang cultivator sa antas ng Paragon ay itinuturing lamang na isang alagad sa sagradong lupain ng Grundy 1. Upang maging isang nakatatanda, kailangan munang maging Royal Paragon. Batay sa kanyang kaalaman sa mga antas ng lakas ng mga alagad, kahit ang ilang pangunahing alagad ay malayo pa sa antas ng Level 9 na Paragon. Umiling si Heath at naging isang guhit ng liwanag habang mabilis na lumipad patungo sa ikalawang bundok. Samantala, si Amethyst, na nakasuot ng lilang balabal, ay naramdaman ang Royal Paragon Tribulation mula sa loob ng kanyang cave heaven at agad na nagmulat ng mga mata. Ang kanyang matalim na mga mata na parang sa lobo ay tila tumagos sa kawalan habang tumingin siya patungo sa ikalawang bundok. Nang makita ni Amethyst ang figure sa loob ng mga ulap ng pagsubok, bahagyang lumiit ang kanyang mga balintataw at nagpakita siya ng gulat. Siya iyon. Hindi inaasahan ni Amethyst na si Severin ang taong nagdulot ng Royal Paragon Tribulation. Kalahating buwan pa lamang mula nang sumali si Severin sa sekta, at noon ay nasa antas lamang siya ng Level 5 Paragon. Karaniwan ay kailangan ng hindi bababa sa kalahating taon upang makaabot sa Royal Paragon. Ngunit nagawa niya ito sa napakaikling panahon. Paano hindi magugulat si Amethyst? Lumabas siya mula sa kanyang estado ng paglilinang, kumaway sa kawalan gamit ang kanyang kamay, at biglang naglaho mula sa lugar. Sa ikalawang bundok, si Severin ay nababalutan ng naglalakihang kulog at ng nakakatakot na aura ng pagkawasak, na parabang ayaw siyang payagang mabuhay ng langit at lupa. Ang marahas na kulog na may kasamang madidilim na ulap ay sumugod sa kanya na parang rumaragas ang tubig. Ngunit hindi natakot si Severin sa pagsubok ng langit. Itinaas niya ang kanyang kamao at sumuntok pasulong. Ang malupit na lakas ng kanyang katawan ay sumabog pasulong, at ang kanyang kamao ay naglabas ng malakas na sonic na pagsabog sa hangin. Sa isang malakas na dagandong, agad na sumabog ang madilim na ulap. Bago pa makapaglabas ng galit ang kapigatian, biglang humakbang si Severin. Ang kanyang katawan ay napuno ng walang hanggang enerhiya ng langit, at sinira ang kawalan habang muli siyang sumugod patungo sa kulog. Ayaw magpatalo ng kulog sa madilim na ulap. Bumuo ito ng isang napakalaking lambat ng kidlat sa loob ng ulap. Ang napakalaking kulog na iyon ay bumagsak ng diretsyo at tumama sa katawan ni Severin. Kabanata 2530. Habang lalong lumalakas ang mabangis na kulog, napangiti si Severin ng malamig. Kalmado siyang nagsalita. "Walang makakatalo sa akin. Ako ay magiging Royal Paragon ngayon, kahit ano pa ang mangyari." Ang panloob na mundo sa loob ng katawan ni Severin ay biglang nag-alboroto. Hindi mabilang na mga teorya ng langit at lupa, na may kasamang banal na kadena ng kaayusan, ang sumabog mula sa kanyang katawan at hiniwa ang nakapaligid na kulog na parang matutulis na talam.
Nagningning si Severin ng maliwanag na celestial na liwanag. Binuka niya ng malaki ang kanyang bibig at huminga ng malalim. Sa isang iglap, sinipsip niya ang napakalakas na kapangyarihan sa loob ng kulog. Ang mga enerhiyang iyon ay naging dalisay na kapangyarihan ng langit at lupa na agad nagpalakas sa kanyang panloob na mundo at mabilis itong pinalawak. Pagkatapos lamang ng ilang sandali, ang aura ng Royal Paragon na nagmumula sa kanyang katawan ay tuluyang naging matatag. Samantala, ang madidilim na ulap sa kalangitan ay unti-unting nabawasan dahil sa pagsipsip ni Severin sa kapangyarihan nito. Naglabas si Severin ng malalim na buntong hininga habang nararamdaman ang napakalakas na lakas ng Royal Paragon sa loob ng kanyang katawan. Phew! Pagkatapos ng maraming taon ng paglilinang, sa wakas isa na akong Royal Paragon. Bilang isang Royal Paragon cultivator, mas malinaw na niyang nakikita ang mundo. Ang teorya ng langit at lupa ay tila nakalatag sa harap niya, na parang isang dalagang walang natatagong lihim. Kasabay nito, ang napakalawak na panloob na mundo ay patuloy na nagpapalakas sa kanyang pisikal na katawan, dahilan upang lumaki ng husto ang kanyang lakas. Ang kanyang dugo at enerhiya ay kumikilos na parang nagliliyab na hurno ng langit at lupa. Hindi siya tinatabla ng mga Diyos at demonyo, at walang masasamang espiritu ang makalalapit sa kanya. Mahigpit na kinuyam ni Severin ang kanyang kamao at sumabog ang napakalakas na kapangyarihan mula rito. Tumangala siya sa natitirang madidilim na ulap sa kalangitan at ngumisi. Ngayon ay isa na akong Royal Paragon. Gaano ito kalakas? Pagkatapos niyang magsalita, sumuntok siya sa hangin, at ang shockwave mula sa kanyang kamao ay agad nagkalat sa natitirang madidilim na ulap. Ang sagradong lupain ng Grundy 1 na kanina ay natatakpan ng kadiliman ay muling nabalutan ng sikat ng araw. Pagkatapos nito, dahan-dahang bumaba si Severin at bumalik sa harap ng stone tablet. Ang pag-unawang ito ay hindi lamang nagbigay sa kanya ng kakayahang maunawaan ang Transcendent Sword Heart, na nagdala sa kanyang swordsmanship sa mas mataas na antas kung saan siya mismo ang nagiging espada at kahit isang talam ng damo ay maaaring pumatay ng kaaway. Binuksan din ito ang kanyang panloob na mundo at tinulungan siyang sumulong sa Royal Paragon sa isang iglap. Sa wakas, natagpuan ni Severin ang sarili niyang landas. Ang paraan ng paglilinang ng panloob na mundo ay hindi katulad ng karaniwang paraan ng pagpipino ng mga teorya sa sariling katawan, ngunit pareho itong makapangyarihan. Pakiramdam ni Severin na kahit umabot siya sa kawalang kamatayan balang araw, ang pamamaraang ito ng panloob na mundo ay mananatiling mahalaga. Samantala, ang mga alagad na malapit sa Sword Monument Plaza ay tuluyang nabigla. Wow! Ganoon ba talaga kalakas si Severin? Talagang nakayanan niya ang kulog at naging Royal Paragon. Napakagaling ni Severin. Nilulunok niya ang kulog at sinisira ang mga ulap ng kapigatian. Hindi siya kapanipaniwala. Talagang wala siyang katapat. Pakiramdam ko aabot siya sa pagiging immortal sa loob ng 100 taon hindi, baka 50 taon lamang. Hindi mabilang na mga tao ang namangha sa mga nagawa ni Severin. Ang makapag-advance sa Royal Paragon habang nilalabanan ang ganoong kapangyarihan ng langit ay tunay na kahanga-hanga. Maging si Francis ay humanga at pinuri siya. Hindi ako maikukumpara sa kanya, sabi ni Francis habang napabuntong hininga. Nasaksihan niya ang buong pangyayari. Bukod sa pagkabigla at paghanga, wala na siyang ibang maramdaman. Noong siya ang naging Paragon, halos hindi niya nakayanan ang kapigatian ng langit at halos mabigo pa. Ngunit si Severin ay tila isang halimaw, walang katulad at tunay na nakakagulat.